Yo, kumusta mga ka-tekno? Ako po si Paul Gutierrez and you're watching. Sa video ito, mag-unbox tayo ng Akaso B50 Pro. Parang cellphone lang, no? Ito yung action cam na pwede sa mga motovlog, pwede rin sa tubig, kahit sa bisikleta pwede to. Kahit nga gawin nating dashcam sa kotse natin, pwede rin. So, ang presyo nito is 5,600 lang sa ngayon, pero hindi siya lalampas ng 6,000 pesos. Kung di nyo pa kayang bumili ng GoPro sa ngayon at tight yung budget nyo, masabi ko na pwede para sa inyo to. So, makita natin agad sa box yung B50 Pro natin na Akaso. Yan, may mga image dito. Ang kasama niya sa box, actually, sobrang dami nito. As in talagang sobrang dami. Kung makikita nyo yung kahon, punong-puno siya. May mga strap tayo dito. Remote control. Mga extra strap. Panlinis. Handle mount bar. Battery charger. Ang nagustuhan ko dito, Type-C na import natin. Yan, nandito din sa baba. Dalawa yung pwede mong isaksak dito. Then, syempre, may dalawang battery din tayo dito. Naglagay din sila ng spanner para matanggal natin yung mga screw. Meron din tayong manual dito. At meron tayong waterproof na case. Actually, marami pa mga kasama to. Mga screw, mga pang-mount, at kung ano-ano pa sa helmet nyo. Marami tayong option o pang-mount dito. Then, sa halagang 5,600, may kasama na siyang waterproof case. Yan. At talagang silyado naman talaga. At magaan lang din naman to. Sa materials na ginamit sa camera, napaka-sturdy ng camera dito. Napakatibay niya. So, meron tayong dalawang button sa taas. Ito yung power button natin. Tapos, ito yung record. So, baka malito kayo kasi red yung nakalagay kesa dito sa blue na record. Tapos, kapag naka-open na to, ito yung mga magiging menu natin. Kapag hold naman dito sa red, magiging menu rin yan dun sa ibang settings. Dito yung battery compartment sa baba. Tapos, meron tayong mount dito para dun sa mga tripod natin. Sa gilid naman isang Type-C port, micro USB, tapos yung SD card. So, nakalabas ng SD card natin dito at wala siyang takip. Then, sa taas pa rin may indicator tayo dito para dun sa Wi-Fi. Then, ito yung microphone. Sa gilid naman yung speaker. Then sa likod meron tayong LCD rito. Ngayon dahil meron siyang Wi-Fi connectivity, mag-download lang tayo ng Akaso Go dito sa Play Store para makonect natin yung camera through cellphone. Kung mababasa nyo dyan, yan meron tayong Wi-Fi dito tapos yung password. I-connect lang natin dito sa Wi-Fi natin sa phone. Add lang natin yung device. Automatic na live video na rin yung makikita natin dito. Yan, medyo delay siya ng konti pero at least diba, merong ganito. Kung sakaling nakamount to sa helmet nyo, pwede natin galawin to o i-remote natin dito sa cellphone natin. May mga settings naman dito like record video, time-lapse, yan, still photo. Yan, marami pang mga settings dito. Makita rin natin yung battery remaining at saka yung SD card natin. Pagdating naman sa screen, medyo may kaliitan talaga to. Sobrang cute talaga. Yung button nito sa taas, yung kulay blue, yung record button natin. At marami pang mga details dito, yung battery percentage, ISO natin, yung resolution, tapos yung remaining ng SD card. Then sa other menu, yung video set, yung resolution natin, pipili tayo ng 4K at 30 FPS. So, wala tayong 4K at 60 FPS. So, yun yung missing dito. Pero sa halagang yan, masasabi ko na sulit tong camera na to. Then, may mga resolution din tayo dito na hindi ko recommend, 720p. Actually, hindi na natin kailangan yan. May mga settings pa rin tayo dito, yung album. Makikita natin din yung mga na-record natin at yung mga photos na ginawa natin. Then may mga settings din tayo dito para sa sounds, distortion, mga angle, driving mode at marami pang iba. Sa ibang settings naman yung driving mode pwede ito sa mga sasakyan, then time-lapse, video, tsaka slow motion. At napakarami pa ng mga settings nito. So ito yung mga samples video at photos ng B50 Pro.
Okay, nakita nyo naman yung mga samples dyan. Medyo hindi talaga siya kalinawan, lalo na sa 1080p at 60fps. So, expect ko na malinaw siya sa 1080p at 60fps dahil nga naka 60fps nga siya. Pero hindi niya ako binigyan ng magandang details, although malit lang yung kinakain niya ng storage. So, hindi ako satisfied sa 1080p at 60fps. Pero sa 4K, makikita natin dyan na napakalinaw niya kumpara mo dun sa 1080p at 60fps. Sobrang details kung ikukumpara natin sa 1080p at 60fps. Pero hindi siya masyadong saturated, saktong-sakto lang na may camera talaga tayo dito. Syempre sa lagang yan, din ako nag-expect na maganda talaga yung camera. Pero pang-vlog, pang motovlog para sa mga beginners at kung tight naman yung budget nyo, masasabi ko na palag na tong action camera natin. At napansin ko pa sa camera to habang ginagamit ko, medyo nag-iinit siya. Pero bababa naman yung temperature kapag naka-off yung LCD. Pero sa camera, since saktong-sakto lang talaga. Well, recommended ko pa rin to para sa mga tight yung budget. Pwede na kaysa wala, diba? Makakapag-vlog pa rin tayo ng maayos dito. Pero payo ko, lagay natin sa 4K at 30fps. Pero ang cons lang doon, matako talaga siya sa storage. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe yung channel ko at hit yung bell icon. So, once again, this is Paul.